Ito ang unang beses na mapupuntahan ko ang lugar na sinasabi ng karamihan na may malamig na klima, may masasarap na kainan, may kakaibang kapihan, magandang kagubatan, at mayaman sa tradisyon at kultura. Ngayon pa lang kami nakarating dito sa Sagada. Napakalamig ng temperatura dito. Ayun, ito na yung Blue Soil. Mula dito sa taas kita na yung hanging coffee. Ito yung pinaka-unique na coffee shop na nakita ko. Nasa ilalim siya ng bato. Nandito tayo sa Sagada Weaving. Ang ganda ng rock formation. Ang galing, napakaganda talaga dito. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakwatsa patungo sa lugar na maituturing na sagad sa ganda. Ito ang Sagada. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! 8:30 na ng umaga, dito tayo ngayon sa Baguio City, no? Specifically dito sa Magcom Square. Kasi tulad yan nabanggit ko kanina, pupunta tayo ng Sagada. Tapos dito natin hihintayin yung iba pa nating kasama papunta doon sa Sagada. So ngayon kasama ko pala si Charlene. Ayan, tapos yung iba hintayin pa namin. Hello! You know, hello! Okay, time check natin 2:15 ng tanghali. Ngayon pa lang kami nakarating dito sa Sagada. Hindi ako masyado nakapag-video gawa nga na nasa likod ako nung Montero. At wala tayo masyadong makitang view. At the same time, maalog-alog kami sa likod. Pero ngayon, nakarating kami dito. Ito yung view dito sa labas nung nung napuntahan naming lodge, no. Ayan, no. Ganda. Meron pa silang area dun, oh, parang tambayan. Mamaya lilibutin natin to. Ang ganda, oh. So nandito tayo ngayon sa town proper ng Sagada. Kasi ang gagawin natin, magla-lunch tayo kasi hindi pa tayo kumakain. Hanap muna kami ng makakainan.
Okay, so time check natin, eksaktong alas 7 na ng gabi dito sa Sagada. Sa ngayon, napakalamig ng dito, ng temperatura dito. Tapos kung mapapansin nyo sa loob, nagre-ready na sila ng dinner namin, no. Medyo ginabi na kami ng balik dito sa sa lodge kasi anong nangyari, medyo naipit kami ng sa parking doon sa town proper. So sa ngayon ay 7:30 na ng gabi dito sa Sagada. At kung mapapansin niyo, nakapag-ready na kami ng ng bonfire kasi ang gagawin namin after namin mag-dinner, lalabas kami dito para dito naman kami mag-ihaw ng marshmallow at saka ng hotdog. At the same time, yun na din yung magiging bonding namin ng mga kasama ko habang nagsistay kami dito. Hindi lang masyadong naririnig sa camera pero paminsan-minsan lumalakas yung hangin dito tapos pumapagaspas yung mga dahon. Malakas din. Tsaka talagang malamig. Hindi ko pa na measure kung ano yung temperatura ngayong gabi, pero masasabi ko na talagang malamig. Kailangan mo talaga dito na doble-doble yung suot mo. Yung hotdog. Yung anong hotdog ba? Yung dalawang nagtuhog. Ayun lang, galing sa hindi. Mukhang palag-palag naman sa walang hugas eh. Kailangan natin ng bacteria. Yung bacteria. At tingin ko nainita na siya yun, nangunguluntoy na ako. Ay, nangunguluntoy na ko. Tapos na yan. Mumuluntoy. Pag nanguluntoy ang hotdog, yun na yun. That's it. Ikot. May element of fire. Sir Kevin. Masarya. Umu. Yamate ko dasay. Ay, mati ka din sa iba atras. Ano yun? Kaninang ban? Oo, yung ban. Iba rin doon sa likod. Mati ka din sa Hi! Yan, I think it's okay na. Tinan mo naman ang itim na ng dulo. Saka napag ko ito. Okay naman siya. Ay, maganda na yung sunog. Okay naman. Ay, nasunog nga. Sunog nga siya. Pero bang okay naman siya? Ba't ka nag-iiyakan? May pinagdadaanan kami. Nakaka-inject ba yung usok? Hi! Time check, 5 AM. Yan. Start na kami ng aming tour dito sa mga pagagandang pasyalan sa Sagada. So ito yung first stop natin, yung Pogo Viewpoint. Ayan, may mga kasabay din tayo dito na mga turista. Dalawa. Okay, start na kami ng paglalakad papunta dun sa viewpoint. What happened? Nadapa. Si Nene. Butik ulutin sa baba. Grabe man. Let's go. Medyo ngayon? Parang umaambon-ambon dito. Siguro gawa na din nung fog. Ang ganda Itong ng ko dito. Yung hamog. First 3 steps pa lang, multik na gumulong eh. Hinabol ko lang. Ang lakas din ng hangin. Tapos dun sa baba, may mga tao dun eh. Parang nag-pitch yata sila ng tent dun sa baba. Ayan, akyat tayo. Ang ganda raw view dito sa taas eh.
Ayun, ang ganda. Lakas ang hangin. Hindi natin mapapalipat si Happy. Napakaganda. Go, Yanni. You can do it. Wow. Galing ah. Napakaganda dito sa taas oh. Ewan ko lang masyad kung nakikita sa camera pero yung mga ulap natatakpan nila yung mga ano yung sa tuktok ng bundok. Ganda oh. May mahabol. Ayan po siya. Lamig sa kamay. Sweet for the sunlight. The sun. Kamusta ang pag-akyat? Ha? Kamusta ang pag-akyat? Okay naman. Hingal? Eh, basta kakain na rin sa Sa hagdan no? hagdan. Yuko ka lang. Magtaas, mami. So, tama pala ang aking ginagawa. Oo, ganun talaga eh. Hawak lang sa bato. Pag tumayo ka, baka ma-out of balance. balance ka. I'm so proud Dito, of Biggie. myself. Naakyat ko Ito, ng ano. yan. So cold! Ano lamig! Sakit sa kamay. Ang lamig sa sagana! Hello! Minor climb siya pero sobrang ano. Tapos ang ginawa pa namin, bumaba kami sa lawa. Ang taba-taba mo! Nakakit sila! Hi, doggy! Dito yung amo. Doggy! Cute! Ang laki! Ang taba! Ah! Nanapanap mo siya, no? Doggy! Ah, cute! Ang taba! Hello! Ito matid na yung fur niya. Pinashiro, siyang na. Akala niya yan na wala ka na. Ba't ang tataba ninyo? And napakalamig. Taba oh! Hinga! Meron. Oh! Wow! Kailangan umuusok ang bibig. Yan eh! Alam mo ba na naamoy ng camera? Ang hininga na charot. Dito pala sa Pogo Viewpoint, ayan oh, may mga pagkain dito. Kanina meron ditong sopas at champurado. Pwede kayong bumili. Ayan, meron din sila mga souvenirs dito. Ayan. Yan, mga bonnet. Yung mga souvenirs, pwede kayong bumili dito. Meron din sila ditong kape. Yan, kape. Tsaka mga pagkain. Yan. Grabe ang lamig. Tsaka ang lakas ng hangin sa taas. Kaya hindi tayo makapagpalipad ng drone. So ngayon naman 7:10 na nung umaga. Dito kami ngayon sa Blue Soil. Sa Kasamaang Palad. Medyo umaambon. Oops. Dulas. Mas madulas ah. Madulas nga. Dito daw.
magkasama tayo. Sila. Ang cute ng mga dogs. Lawak ng lugar na to. Pwede siyang campsite. Patag. Tapos dito ang ganda ng view. Mga kabundukan. Nababalutan ng mga pag at ulap. Yun, ito na yung blue soil. Abuti naman may masisilungan. Tsaka may mga nagtitinda rin ng pagkain. Saktong 10 AM na, dito naman kami sa Hanging Coffin pupuntahan namin. So waiting na kami dun sa tour guide namin kasi ipinapark pa yung van. Tapos dito yung papunta sa Hanging Coffin. Yan, dito siya. Ito pala yung nila, sementeryo nila dito. Ayan bukas. Tingnan ng sementeryo. Itong cemetery na to, yung ibig sabihin nililibingan pa rin ng mga lokal, gano'n? Yung modern cemetery ng Sagada. Kaya punta natin yung mga Pero ito po, nililibingan pa rin ng mga lokal pag minamatay. ay, ito yung dito lahat po. Ito yung system with American. Yung dyan, dun ako kwento kung yung history. Sige po. Sabi nung guide namin, ito raw yung pinaka sementeryo dito sa Sagada. Tapos yung pupuntahan daw namin na Hanging Coffin, magkukwento daw siya doon mamaya kung ano daw yung history nung mga coffin na nandun. Ang ganda ng mga kabahayan sa Sagada. Ayun. Tanaw na tanaw mo dito. Mula dito sa taas kita na yung Hanging Coffin. Ito na siya. Bababain natin yan. Yung hagdan nito, ang lalaki ng baitang. Ang lalaki ng agwat. Dito baby steps as always. Welcome to Paitukan Hanging Coffins. Paitukan, ito yung pangalan ng lugar na to. At dito sa Sagada, marami po yung hanging coffins, burial caves at mga butas na shaded bedrocks na pwedeng ilibing po yung patay. Ito po yung open sa tourist o sa turista kasi po madali siyang puntahan. Hindi katulad ng iba na malayo, mahirap pa at mahaba yung grass. At tingnan natin maigi po yung kabaong wall, yung mga kabaong. May mapapansin natin na maigsi at mahaba, cross pangalan at yung upuan. Bago ko isa-isa na explain yan. Akin po yan. Dito po kasi sa Sagada ay sineseparate po yung patay at cause of death. Katulad yung pinuntahan natin dito ay they are not namatay sa katandaanan or natural way.
aged man and woman. So 8 years and above years old sila po yung andito lahat. Doon sa maigsi, dalawa pong reason dyan. One reason, wala pang power tools noon. O kaya maigsi po yung puputulin, buong kahoy na puputulin yan at uukitan, mas madali po yung trabaho kaysa mahaba po. Then second reason, sinabi ko, matanda sila, kaya nailagay sila na naka-fetal position. May paniwala kami dito sa Sagada. We believe that they came from this world in fetal position and they go back again in mother earth in fetal position. Ayun po. Noon, marami po yung gumawa ng sarili ng kabaong at sariling kabaong ng kanilang asawa. Pero most dun sa burial cave, that is 5 coffins from the ground until to the top in burial cave. That is 150 coffins lahat. That is older than this one. This is recently 1960 po yung pinaka-old at yung pinaka-bago is baba ng weight of that is 2010. Hindi katulad ng burial cave that is 1700s at 1987 po yung pinaka-last. At most yung coffins doon is maigsi kasi yun yung traditional coffins namin. Bago dumating po yung Amerikano, yan po yung effect ng Christianity influence po yung mga makahaba at yung pangalan at cross. Yan po yung noon wala pang Christianity yung Sagada, kaya we are animism, we believe in spirit. Bago dumating yung Amerikano since 1904, sila po yung unti-unti na binabaptize po yung tao dito at bumawa sila ng church doon na rebel nung 1921 at yun po yung binomba ng Straffy bombers ng Amerika kasi nagtatago ng Japanese o ginagawa nilang garrison. Yung pagkatapos yung World War II sa 1945, yun po yung church na pwede yung puntahan mamaya kung gusto mo particular, yung Anglican Church or Episcopal Church dito sa Sagada. Yan po yung most religion dito, mga 80% at 20% in the other religion. Then napunta na tayo naman sa upuan na yon, yung silya na yon, dito sa Sagada. So for 3 days and for this, for 3 nights and for this. Yung ika 4 days, ayun po yung burial day. Kaya sa ikatlong araw, doon po papatunayan po yung tao na yun kung patay talaga. Yung magpapatunay, yung mag-proceed na doktor ay yung mga ritual master. Kaya yung isang ritual master kuha ng piece of food, punta sa kwarto na nakahigan ng tao na yun at gigisingin para pakainin. Pag hindi gumasing at tapos i-check yung pulse, kung hindi gumagana, it means patay po siya. Bago lumabas po yung isang ritual master sa kwarto at sasabihin sa tao na nandyan sa bahay na patay po yung tao, bago sila gagawa ng ritual. Din pagkatapos yung ritual, ipapaupo po yun dun sa silya, hindi ilalagay sa kabaong noong panahon ng lamay. Nakaupo siya. Kaya sa ikatlong araw ng hapon, 1 o'clock, start po yung lamay doon. In the following day, yan po, ililibing po yung patay. Pero hindi basta-basta ililibing yung patay dito kahit anong oras. May oras po yung libing dito. Yung mga matatanda o sabihin natin ng mga aged man and woman, 1 o'clock in the afternoon, at yung mga bata, young ones, are 10 o'clock in the morning. Kaya example, sa 1 o'clock, that is 24 hours lamay. Sa 10 o'clock, 22 lamay, at sa 1 o'clock, that is 24 hours lamay. Then, punta tayo naman sa proseso. Sa burial day, early in the morning, led by the elders, dadalhin dito yung kabaong at gagawa sila ng scaffolding. If-fix yung mga kabaong, mga magbubutas ng bakal, if-fix po yung kabaong without po yung patay. Bago isunod po yung patay na nakabalkot sa kanyang kumot ng patay namin dito, kasi yung kumot ng patay namin dito is white with a stripe of blue. Then gagawa sila ng katulad ng sinabi ko na wala pang Christianity dito sa Sagada, kaya ritual po yung ginagawa. Maggumawa sila ng ritual na sa Home of the Deceased. Pagkatapos yan, babalkotin po yung sa kumot yung mga ang patay. Then dadalhin dito ulit, pwedeng makibuhat po yung mga babae. Kaya marami kaming belief dito, pag binubuhat mo yung patay, hindi pa natanggal yung dugo kasi walang imbalsamo noon. Kaya possible may tumulo na dugo sa katawan nila. Kung aagos yan sa inyong pusog, that is means for lucky ka daw sa pamumuhay. O ikaw ay bata, pag lucky mo, lucky ka daw sa pamumuhay. Ayan po yung nanakibuhat. Ayan po yung belief namin. Then dalhin dito sa
Kasi po yung paglibing sa ganitong park is by wish. Habang nabubuhay ka po, sabihin mo sa iyong family kung saan ka maililibing kasi yung specific name dito is Paitokan. This is 1,000 square meters. Another 1,000 square meters, another specific name. Kaya madali siyang hanapin. Or sabihin mo lang yung nauna na pwede mo akong itabi kay Buitog o sa Sumbad, doon na area ako maililibing o sa ibang area, ganun po. Then, ayun po yung sa paglilibing namin dito. Then pagkatapos dinala dito yung patay, tuloy natin. Gagawa sila ulit ng ritual master. Pagkatapos ay yung ritual. Then pagkatapos yan, yung ritual master na nag-lead ng ritual dito, siya po yung sisigasan na unang namatay, yung espiritu nila ay kukunin po yung bagong maililibing na parang pamilya nila or kaibigan, hindi nila tutuksoin. Then pagkatapos yan, magpaklap po yung mga tao that is meant for acceptance. In-accept po yung old na patay yung bagong maililibing na parang pamilya nila. Then pagkatapos yan, iaangat dun sa kabaong, din tatanggalin po yung kumot, din ilagay po yung katawan, din sa karaniwang blanket, din ipaibabaw po yung kumot ng patay. Din next po, lahat yung karapat dapat na ilagay doon o katulad ng mga sapatos, damit. Ayun po, dapat ilagay doon. Yung karaniwang yung ginagamit nung nabubuhay siya. Katulad, example, yung jacket mo yan, kumbaga yan yung ilalagay na importante kasi palagi mong isinusuot nung nabubuhay ka pa. Kaya yan po yung karapat dapat may lagay dun sa loob ng kabaong. Then pagkatapos yan po, babalik sila sa bahay ng may home of the deceased na kakain po. Yung example, sa 10 o'clock lunch, sa 1 o'clock dinner. Then in the following day, walang prayers. Pero may ritual pa na gaganapin na 4 rituals sa loob ng isang taon. Hindi katulad sa Roman or Anglican, the following day there's a prayers in the evening after until 9 days. Yan po. Then after 9 days, requiem sa Anglican, din sa Roman that is called Pamisa. O ngayon naman, pupunta naman kami dun sa coffee farm. Bale, hindi na kami sasamahan ni Kuyang Guide. Madali lang naman daw yung trail papunta dun sa sa coffee farm. Wala naman daw ibang dito, ibang daanan. Ibang klase rin tong coffee shop na to. Nasa loob ng ng forest. Pababa siya actually. Yung mga bundok dito, napapali sila parang sa loob niya meron siyang mga bato. Oo. No? Parang ito, ayan, ito. Lapit natin. Ayan, itong part na to. Bundok siya pero yung bato nako-cover siya ng lupa. Kaya ganun siya katibay. Ito din Sa gilid ito, meron pang dito I'll go Coffin. ahead na, Bads. Sa may butas sa gilid ng bundok. Ang galing. Gusto lang naman natin magkape, bakit ganito yung daan? Challenging. Wow! Laki ng kuwebo. Meron pa baba dun. So yun po, may pasukan papunta dun. Grabe. Ang ganda.
Ito yung kuweba mula dito sa baba oh. Tapos may daanan ng tubig. Ito. Siguro tuwing malakas ang ulan, lumaragasa siguro yung tubig dito. Ayan oh. May maliit na daloy ng tubig eh, papunta dun sa baba. Ang galing ng mga bato, naka-arrange siya. Patong-patong tapos para siyang mga baitang-baitang. Ang galing oh. Pag nung nung gumawa niyan. Ito yung kanilang coffee shop. Ang dami pang gatong oh. Ito ang kanilang coffee shop. Hindi ko nakita may baboy pala. Laki. Laki. Ayan siya oh. Ang baboy tapos may tropa siyang pusa oh. Ang cute nila, di ba? Ang galing. Ang cute. Ganyan pala ang ito nanggagaling ng niluluto pa dyan. Yeah, you can try and have a photo. That means another kind of experience. Buti na kaya yung nanggaling yung harder. Kung kay Vicky yun. Iba isipin ko eh. Let me try mo. Sige, okay. Bigat no? Heavy? Okay, sige. Ready, go. Go. Ready, go. Bango no? Yun daw yung niya dito. So far, ito yung pinaka-unique na coffee shop na nakita ko. Kasi, bakit hindi? Mula doon sa taas, ilang meters, pababa kami. As in, puro pababa. Gusto niya, nasa gitna siya ng ng forest, no? Malamig. Tapos, napapalibutan ng napakaraming puno. Ayan, no? Nasa ilalim siya ng bato. Ayan. Pero matibay naman yung bato na yun. Hindi siya basta-basta guguho. Ayan. Grabe, ang daming kape, oh. Wow. Didry natin sa ano. Yan o. Ang daming kape, nakakaelib hanggang doon sa baba. Ang dami. Nakita mo ginagano pa. Yan o. Smash back. Hanggang dito. Pakadami. Biryani! Pau. Tsaka mababa lang yung yung mga puno nung kape. Para nga naman madali lang silang pitasin. Yan o. May isa pang kuweba o. Napakadaming kuweba dito sa Sagada. So ito yung yung ilog na sinasabi ng tour guide na dadaanan namin. Ayun siya. Tapos kung ayaw magbasa, dito dadaan. Taas. Pero may daan kasi dun. Dun kasi yung dadaan yung mababasa yung paa mo. Doon ka dadaan sa gilid dito. Pero ito pwede ko umakyat dito.
nanggagaling dito sa parte na to ng bundok eh. Tapos agos siya dito hanggang doon sa ilalim ng kuweba. Doon oh. Ang ganda. Tapos yung tubig, ang lamig, para siyang may yelo. Sobrang lamig, ang sakit sa paa. Thank you, Lord. Ayun, yun yung body of water, yung tubig. Tapos yung papunta siya doon sa baba. Sa kuweba. Ang galing. Ang linis, ang linaw. Sarap maligo sana kaso niya. Parang may yelo yung tubig. Sakit sa balat, sobrang lamig. Ayun, meron pala ditong daan pa baba. Kapag gusto mong puntahan, yung isa pang kuweba. Tignan lang natin. Hindi na tayo masyadong lalapit pa. Ayun oh. Kita na sa harapan. Yung kuweba. Ang ganda ng rock formation. Tapos sa taas ayun may mga bahay. Kasi nga matibay yung mga bato na yan. Ayun oh. Doon nagagaling yung tubig. Ayun oh. Ayun. May kuweba. Tapos dadaloy dito yung tubig. Tapos pupunta siya dun sa ilalim ng bato. Papunta rin sa dinaanan natin kanina. Ang galing, napakaganda talaga dito. Ayun oh. Tapos ito hinarangan nila. Kung gusto nyo maligo ito sa part na to, pwede siguro dyan na magtampisaw. Pero yan, napakalamig talaga ng tubig. Ewan ko lang kung kayanin ninyo. Ayun, pag ahon, medyo banayad lang yung ahon dito kumpara dun sa pagbabalik ka. Ayun o, yung mga tindahan sa sa taas malapit sa may gas station. Mas okay nga dito umakyat kaysa babalikan mo pa yung kanina. Ang tarik kasi ng ahon dun. Ayun o. Okay. Layo nga. Mula Weaving papunta ron. Ang layo. Malayo. Ayun o. Tapos kung gusto mo na gusto mo magsagada weaving, ayun siya oh. Puntahan na natin. Oh, yun, sagada weaving. Ang layo ng ikot. Dito kami lumabas. Ang galing. Tapos doon pa yung yung sagada proper, doon pa siya. Ayun oh, ngayon naman dito tayo sa sagada weaving. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ito palang tinuluyan namin dito sa Sagada ay ang Aniduan Lodge, no? So ito yung tinuluyan namin na na lodge. Tapos dito sa labas, kung mapapansin niyo, meron sila dito area for bonfire. Tapos kung gusto niyo rin mag-ihaw, meron sila doon, no? Na grill. Tapos ito yung kanilang parking area. Ayan. Na, maraming aso. Ayan, daming aso dito. Ayun, no. Ayun sila. Ito din pala, part ng rin to, Aniduan Lodge. Tapos dito maraming kwarto sa loob. Maraming mga bisita na dumating din kagabi. Ayan, pero ito yung namin, pinaka lodge namin. Tapos ang isa sa maganda dito, marami silang sa baba mga kahoy na panggatong. Ayan yung mga galing sa pine tree. Ito naman yung kanilang common area or yung pinakasala dito. Ayan, tapos makikita nyo dito yung fireplace. Yan, nagsindi kami dyan para hindi malamig dito. Tapos ito yung papunta ng second floor. Ayan, papunta yan ng second floor. Ito yung kitchen area. Tapos meron na dyang mga stove, may mga LPG na din, tsaka may mga magagamit na rin kayong kutsara, tinidor, plato, tasa, tsaka mga mangkok.
Ayan. Tapos may mga naka-ready na na monoblock kung halimbawa marami kayo. Ayan. Tapos dito matatanaw nyo dito yung Sagada Town proper. Ando doon. Tapos ito naman yung isa sa mga CR. Ayan. Ayan siya. CR. Ito rin ay ayan. Shower room naman dito. Ito yung pinaka-shower room nila. Yan. Tapos meron na din dyang heater. Yan. Ito yung isang part. Ano rin to? CRD niya, no? So, kung halimbawa puno dito or may tao dito sa kabila, pwede rin kayo dito sa kabila. Ito naman yung mga kwarto dito. Yan. Pagbukas mo nung pinto, ito. Meron dito ang common area. Tapos meron mga books para doon sa mga may hilig magbasa. Ayan, meron dyan. Tapos dito, ito yung isang kwarto. Ayan. Ito yung good for 2. Ayan siya. Okay. Ito naman yung katabing kwarto. Ito, meron siyang malaking kama. Good for 2 plus 1. Ayan. Yung isang kwarto. Tapos meron din dito sa kabila. Ito naman siya. Ito good for 2 din. Ayan siya. Ayan. Ito naman yung second floor nung lodge na tinuluyan namin. Ayan malawak lang siya na area. Tapos yan, may mga naka-ready na na foam para sa mga matutulog dito. Ilang piraso ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. 8 pieces siya. Tapos dito yung ilatag. Pero malawak yung area eh. Siguro hindi lang 8 tao ang kakasya dito. So, tingin ko mga hanggang 15 ang kakasya dito. Tapos meron na rin siyang dito sa gilid. Saksakan. Ayan Pag gusto nyo mag-charge. Yun, isa pa. Tsaka yun, ang ganda rin ng view mula dito. Yan tanaw mo dito yung town proper ng Sagada. Dito naman sa part na to, ito yung paggaling kayo dun sa gate. Meron sila ditong ginawa na para siyang tambayan Ito. Ayan. At the same time, para na rin siyang view deck. Ayan siya Ayan. So matibay naman yung pagkakagawa. Hindi naman siya umuuga. Ayan napakaganda. Tapos kita mo dito yung town proper ng Sagada. Ayun. Napakaganda dito. Napakalamig. Ayan ang daming pine tree. May malit na lamesa. Ngayon kung matibay-tibay kayo at kaya nyong tiisin yung lamig dito, ayan, dito kayo tumambay at magkwentuhan. Tapos ang cute itong aso na to. Ayun, dalawa sila dito actually. May kasama pa tong isa. Yan ang cute nyo. Hindi mo siya masasabing aspin kasi ang ganda ng kulay ng nyo, balahibo nyo. Kasi ang ganda rin ng niya, ng mata niya. Ayan medyo mailap nga lang tong aso na to. Kagabi sinusubukan namin lalapit. Ayaw magpalapit. Ayan, hanggang ganyan lang yan. Ayun yung isa. Ayan, dalawa sila. Ang cute ng aso. Ang isa sa problema dito sa sa Sagada, sobrang lamig nga talaga kahit na umaga, tanghali, lalong-lalo na sa gabi, napakalakas ng hangin. Kaya kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng mga heat tech nyo, yung mga panloob, tapos mga jacket, mga medyas, para talagang hindi nyo masyadong maramdaman yung lamig. Kasi kami, patong-patong na yung mga damit namin, nararamdaman pa namin yung yung lamig. Tapos sa gabi, kahit nasa loob na kami nung bahay, ramdam pa rin talaga namin yung lamig. Buti na lang kahit papano, meron kami doong fireplace, doon kami nagagatong. Nakakatulog siya na mapainit yung loob ng bahay. Okay, so yun na yung kabuuhan nitong lakwatsa natin dito sa Sagada. At sa ngayon ay pauwi na kami ng Manila, tapos ang daan daw namin ay Nueva Vizcaya tsaka Nueva Ecija. So hindi na tayo masyado makakapag-video, gawa nga ng nasa likod tayo ng sasakyan at hindi na tayo masyadong gagawa pa ng mga stopover. Kaya hanggang dito na lang, at huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!